Ano ba naman to? December 1 na December 1. Madaling ang iyong paligid, hating gabing walang hanggan. Ang pag-uusapan natin. May pa-horror. Ito po si Alvin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko, ang aking kaibigang bonggang-bongga. Lency Bongga! Ito po ang The Kitty Show, ang taray na talakayin showbiz edition. At ang pag-uusapan natin ngayon ay si Alexa Miro. Ayan. Hindi niyo siya kasi kilala. I'm Sino sure. daw siya? Daho! Sabi niya. Si Alexa Miro. Kayo naman, sobrang naman kayong judgmental kay Oo Alexa nga. Miro. Bida-bida lang naman siya sa isa sa mga films in competition sa Golden Anniversary ng Metro Manila Film Fest na pinagamatang Strange Frequency Taiwan Killer Hospital. O, ayan. So, dapat kilala nyo na siya kasi bida siya sa pelikula. At sino muna, Glenn, ang kasama ni Alexa Miro bago natin dalirutin ang Oo. kanyang nakatanging kadiliman? Ayan, syempre, kung nag-iisip pa kayo sino si Alexa Miro, ang mga kasama niya sa pelikula ay hindi nyo naiisipin kung sino dahil sila Kilala nyo sila. Oo, Enrique Hill, si Jane De Leon at si Rob Gomez. I'm sure Sino daw kilala nyo si Rob Gomez. Ang hilig-hilig niya magpakain, di ba? Ay! Pakain here, pakain there, pakain everywhere. At sino ang director ng Strange Frequencies? Directed by Kerwin Go. At bigati ng mga producer. Correct, oo. Si Don Monteverde ng Reality Films at si Eric Mati. Oo. At meron pang isang bagong producer, di ba? Co-producer din syempre si Enrique Hill. At Oo. ang Creative Leaders Group 8. Oo. At ayon sa aking pananaliksik, sa Creative Leaders Group 8, di umano, isa sa mga investors doon ay Janjaran, ang jowa sa dilim ni Alexa Miro. So, sino ang jowa sa dilim ni Alexa Miro? Number 1, lalaki siya. Ay! Sure na sure. Pangalawa, lalaki siyang kahawig ni Charis Pempenko. Grabe naman. Ala ka. Ala ka. Nung si Charis Pempenko ay babae pa. Pero mas kahawig na raw siya ngayong trans man na. At pangatlo, ibang klase ang lakas nitong jowa sa dilim ni Alexa Miro. Pero, ang nakakalungkot, palagi ang tinatanggi ni Alexa Miro ang pagiging kasintahan niya sa binatang ito. Lagi niya sinasabing malapit lang silang magkaibigan, although sa isang pagtitipon, nakita kong ang nasabing binata ay inahatid si Alexa Miro sa isang party-party. Diba? At sino ang binata na di umano ay kahawig ni Charis Pempenko? Paulit-ulit. Loko. Ay, hindi naman pikon si Sandro Marcos. Alam naman niyang mas gwapo, mas makisig, at mas matikas, mas matalino siya. Kaya dun sa pinaglalaroan kong si Charis Pempenko na patay na. According to Jake Zyrus, di ba? Oh. So sa akin, may nagtanong nung isang press payanig kay Alexa Miro kung totoo nga ba na si Young Master Sandro Mulak ay isa sa mga producer ng kanyang pelikulang Kalahok sa Metro Manila Film Fest. Mariing ang pagtanggi ni Alexa Miro na silent producer si Young Master Marcos. At yun nga, ipinakilala niya yung bagong production group na kakolaborate nila Direk Eric Mati at ni Sir Don Monteverde. So of course, lahat ng mga taong nakarinig noon, pinaniwalaan ang paliwanag ni Alexa. Sino naman tayo para hindi siya paniwalaan? Lalo na sabi, literal, it came from the horse's mouth. Tinanong siya, nakatingin siya ng diretso sa mga taong nagtatanong niya, kanyang itinanggi ang nasabing asosasyon ng binata sa kanyang pelikula. Kasi nga, naiintriga, di ba? Dahil porke nga, malapit siya kay Sandro. Young Master Sandro, nagkaroon siya ng leverage. Yung pelikula nila, nagkaroon ng leverage to be part of the 10 films in competition. Which I think, bida pa siya, at bida pa siya. Kaya, alam niyo naman mga mapaglaro ang mga pag-iisip, di ba? At ang mga nagtatahi-tahi ng mga balita, ganyan. Hindi pa namin alam
alam ko parang this is a remake of also an imported film, of a Taiwanese film, I think. So we will know in time kung gaano katakas ang reception dito sa takilya pagdating sa Pasko. Kasi alam naman natin, favorite talagang panoorin ng mga tao ang horror films. Oo. At ako personally, naunawaan ko kung bakit palagi ang sinasabi ni Alexa na magkaibigan lang talaga sila ni Sandro. Kasi nga naman talaga, ang dapat naman talagang umamin kung ano ang kanilang relasyon ay sige noong Sandro Mulak. Diba? Ay, Sandro Mulak pala. Sandro Marcos. Sandro Marcos. Sandro Marcos. Ala ka. Diba? Siya ang dapat magsabi na, oh yes kami. Diba? Kasi diba lalo na namang umugong yung usapin na si Sandro talaga at sa Alexa. Na, diba? Parang nagkausap sila ni Binibining Lani Mercado. At parang nasabi ata ni Lani na, di ba, ano? Na hindi sinasadya. Oh, hindi Nakuha sinasadya. sa video. Oo. Kasi parang naka-livestream si Senator Bong. Oo. Di ba? Caught at aware si Oo. Sandro na nasabi yung whatever. Natanong. Yung whatever, Kay Alexa. whatever relationship they have with Alexa. So sa akin, it should be the young master to say what he wants to say regarding the status of the relationship. At saka, karapatan naman nila kung sakaling ayaw pa Ayaw nila nila umamin. aminin, diba? At oo. Kasi the reason why people want it official is because nakakakilig naman talaga na isang artista ay minamahal ng presidential son. Oo. It's not every day that a romance like this happens in our lifetime. Diba? Itong ganitong mga plot sa pelikula lang nangyayari, Yes, diba? oo. Yung minamahal ka ng, diba? Kung yan totoo, edi palakpakan. Kaya lang nauunawaan namin na may political repercussions ang pag-amin. At syempre pa, I'm sure Sandro is very protective of his friendship or relationship with Alexa. Kaya nga, ayaw nilang gawin itong opisyal. At saka si Alexa mismo, protective rin para kay Sandro, 'di ba? Syempre alam naman natin yung political background ni Sandro. And ako, I admire her for that. Yes, kasi kung ibang batang artista yan, diba? Ipagmamalaki. Correct. Talagang here, there, and everywhere ang mga posting, diba? Ang talagang IG story, IG Reels, TikTok maya, videos. may pa-post. Maya't maya, talagang ipamumukha na sa ating lahat na ang mahal ako ng presidential son. And that shows how classy she is. Yes. Diba? We're not poking fun at her, ha? Kasi natutuwa kami na mayroong dalagang katulad niya na malapit sa presidential son, pero hindi niya ginagamit, quote-unquote, sa kahit na anong pabor para itulak ang kanyang karera. Correct. Diba? At sana talagang mapakita sa pelikulang to ang kanyang husay bilang aktres. Diba? At tumatak ang pelikulang ito at marami ang manood. Para mabigyan din siya ng ibang proyekto. Diba? At totally, she would have an image and personality on all her own. Na hindi lang ang claim to fame niya, kaya lang siya pinag-uusapan kasi jowa niya si Sandro. Jowa niya si Sandro Marcos. And how much more kung umamin. Diba? Pag umamin, tiklop na tayong lahat. Diba? And that is something kasi diba I remember, diba nung panahon ni President Pinoy, nung nag-date sila ni Grace Lee ba yun? Yung parang Filipina-Korean. Yung diba malaking host, malaking aligasyon. Kasi nga, person of power. Diba? Ito, the firstborn son of the president. Diba? So, Alexa, we wish you well sa inyong pelikula nila Rob, sa inyong pelikula na kasama rin si Jane at si Enrique Hill. At sana marami talagang manood. Kasi, I think sabi mo nga kanina, tong film fest na to is talagang isa sa pinaka-exciting film fest of the year. Because wala kang tulak kabigin sa lahat ng entries. Magkakaalaman lang talaga kung sino talaga ang gustong panoorin ng tao. Diba? Sana kumita lahat, diba? Yes. Yun naman ang dream natin. At sana, tuloy-tuloy na ang pagkita ng mga pelikulang Pilipino pagkatapos ng Film Fest. Kasi di ba minsan, after the Film Fest, back to normal programming, balik na naman ang mga tao sa ayaw nilang panoorin ang mga nakasalang
sa mga sinihan. Ang inaabangan ngayon, kung meron ba magpapataob sa Hello, Love Again sa box office. Sa kasalukuyang lineup ng film festival Oo, movies. di ba? Well, that is a very Yes, exciting oo. proposition, hindi ba naman? So to Alexa and the rest of the Strange Frequencies gang, congratulations and good luck sa Good inyo. luck. Siyempre pa, inaanyayahan po namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Jared Chirada at sundan kami sa aming Facebook pagina. At ang aming palatuntunan ay pinapalabas, ang The Ricky Show, tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Kaya hinihiling namin at nilalambingin kayo na manood, syempre pa tumutok, at mag-subscribe na para hindi kayo may iskupan. Ito po si Alwin Ignacio, The River That You Love. Kasama ko ang aking kaibigan Bonggang-Bongga. Glency Bongga! Ito po ang The Ricky Show. Ang Tarian at Talakayan Showbiz Edition. Magandang linggo po sa ating lahat. Happy December 1. Happy Christmas to all. Yes, happy We love you, mga Sunday. katiyan. Salamat po sa panonood. We love you.